Isipin mo to, nasa airport ka na, bit-bit mo na lahat, passport, maleta, kung ano-anong papel na akala mo kumpleto. Pagdating mo sa immigration, nakangiti ka pa. Tapos biglang may tanong si officer na parang simple lang, pero doon ka napahinto. Hindi dahil may mali kang ginawa, kundi dahil hindi mo ini-expect na ganun pala kalalim ang ibig sabihin ng tanong. At minsan, hindi talaga yung documents ang unang bumabagsak. Yung sagot, yung tono, yung consistency ng kwento mo. Kasi sa immigration, may mga tanong na paulit-ulit lumalabas, pero iba-ibang paraan ng pagtanong. Parang sinisilip nila kung klaro ba sa'yo ang dahilan ng biyahe mo, kung may uuwian ka ba, at kung alam mo ba talaga ang plano mo. Lalo na sa mga seniors, madalas mabait at honest naman, pero may mga sagot na napapasimpleng okay lang o bahala na pwedeng ma-misinterpret. Minsan, isang maling word lang, isang sobrang haba na paliwanag o isang pabago-bagong detalye pwedeng mag-trigger ng extra questions. Hindi ito pananakot, ito yung reality sa desk, mabilis, direkta at minsan intimidating. Kaya bago ka pa umabot sa point na kinakabahan ka sa harap ng officer, mas okay kung may mental checklist ka na. Yung tipong kahit antok ka, kahit jetlag, kahit kinakabahan, alam mo kung paano sasagot ng malinaw at consistent. Pero eto ang tanong, kung ngayon ka biglang harangin sa immigration at tanungin ng 10 pinaka-common na questions, kaya mo bang sagutin ng diretso, malinaw at hindi ka nag-iiba-iba ng detalye? Kaya natin pinag-uusapan to kasi sa totoo lang, maraming nade-deny o napapa-secondary inspection hindi dahil masama sila o may tinatabo, kundi dahil lang hindi malinaw ang sagot sa ilang basic na tanong. Lalo na kapag pagod, kinakabahan o first time ulit bumiyagi after ilang taon. Tapos minsan, yung akala nating harmless na sagot, yung tipong, kasi gusto ko lang o bahala na po, doon pa nag-uumpisa yung muna follow up. At kung senior ka, may dagdag na factor pa. Minsan, mas polite tayo sumagot, mas mahaba magpaliwanag, o kaya mas emosyonal kapag tinanong tungkol sa pamilya. Normal yun. Ang problema lang, sa immigration desk, hindi sila naghahanap ng magandang kwento. Naghahanap sila ng consistency. Gusto nilang pare-pareho ang sagot mo sa kung ano ang nakasulat sa forms, sa itinerary mo at sa mismong kilos mo. Minsan nga pareho lang ang tanong pero uulitin nila sa ibang paraan para makita kung matibay ba yung sagot mo. Ang pinakakaraniwang mistake? Yung sobrang daming sinasabi kahit hindi namang kailangan. Parang kapag kinabahan, biglang nagkukwento ng buong buhay. Sino lahat kamag-anak, bakit gusto pumunta, ano plano sa loob ng 6 na buwan, kahit ang tanong nang naman ay ilang araw ka dito. Kapag ganon, mas maraming pwedeng sumabit na detail. Isa pa, yung hindi prepared sa simple specifics, address, exact purpose, return date, sino ang sasagot sa gastos, mga basic na tanong pero kapag nag-stutter ka o nag-iba-iba, doon sila nagiging alert. Kaya ang goal natin dito, hindi para turuan kang magsinungaling o gumawa ng scripted na sagot na parang robot. Ang goal natin ay gawing klaro at steady ang sagot mo. Yung tipong totoo ka pa rin pero diretso, simple at hindi nakakalito. Para kung tanungin ka man, hindi ka mapapahaba sa paliwanag. Hindi ka rin mapapadalas ng at teka lang kasi alam mo na agad yung core information na dapat lumabas sa bibig mo. At sa dulo ng video na to, ang gusto kong mangyari ay ganito. Kapag narinig mo yung mga tanong, parang familiar na sila sa'yo. Parang napaghandaan mo na. Hindi ka na matataranta. Alam mo kung alin ang dapat sagutin ng maikli, alin ang dapat may konting detalye, at alin ang dapat iwasan ang oversharing. Kasi sa immigration, minsan hindi kailangang maging magaling magsalita. Mas mahalaga yung pagiging malinaw, consistent at kalmado. So ngayon, dumiretso na tayo sa mga tanong,
yung 10 immigration questions na madalas lumabas at bakit importante silang ma-memorize hindi para kabisaduhin na parang exam, kundi para kapag dumating yung moment, hindi ka na magkakamali sa pinaka-basic. Question 1. Ano ang purpose ng biyahe mo? Ito yung unang tanong na akala ng karamihan sobrang dali kasi ang nasa isip natin di travel, bisita, bakasyon. Pero sa immigration, hindi sapat yung general na sagot na parang headline lang. Ang hinahanap nila dito ay kung malinaw ba sa'yo ang dahilan mo at tugma ba ito sa mga dala mong documents at sa haba ng stay mo. Bakit ito importante? Kasi dito pa lang, binubuo na nila sa utak nila kung make sense ba ang pagpasok mo. Halimbawa, sinabi mong bakasyon lang pero wala kang idea kung saan ka titira o gaano ka katagal, pwedeng magmukhang hindi planado. O sinabi mong bibisita ka sa anak mo pero hindi mo masabi kung saan siya nakatira o ano ang trabaho niya, pwedeng mag-trigger ng follow-up. Hindi dahil masama yun, kundi dahil gusto nilang makita kung grounded ba ang kwento mo. Ang what dito, simple lang. Ang purpose ay dapat isang malinaw na linya na kayang intindihin sa loob ng 2 segundo. Bakasyon ba? Bisita sa pamilya? Medical check-up? Event? Transit? Dapat alam mo kung ano yung pinaka-main reason, hindi yung halo-halong dahilan na parang nag-iisip ka pa habang sinasagot mo. Ang tamang guidance, sagutin mo siya ng diretso at specific pero hindi sobrang haba. Kung bakasyon, sabihin mo bakasyon at gaano katagal. Kung bibisita sa pamilya, sabihin mo bibisita at kanino at saan ka titira. Kung may event, banggitin mo kung anong event at anong dates. Ang rule of thumb, isang maikling sentence na may isang detalye na nagpapakita na planado siya. Hindi mo kailangang magkwento ng buong itinerary. At iwasan yung sagot na titingin-tingin lang o bahala na. Kasi kahit honest, minsan napapakinggan ilang uncertain at doon sila nagiging mas maingat. Real-life implication nito? Marami akong naririnig na ganito. Pag tinanong ng purpose, nasabi ng tao work kahit ang ibig lang naman niya may aasikasuhin sa anak ko o tutulong lang sa bahay. Pag lumabas yung salitang work, automatic yan na pwedeng magbukas ng mas seryosong tanong tungkol sa permiso, visa conditions at source of income. Kaya mahalaga, piliin mo yung tamang word, hindi para magtago, para hindi magmukhang iba ang intensyon mo. Sa immigration, minsan isang word lang ang nagbabago ng direksyon ng usapan. Question 2. Gaano katagal ang stay mo? Ito naman yung tanong na madalas nasasagot ng mga 2 weeks siguro o kaya di ko pa sure. Naiintindihan ko. Minsan kasi flexible ang plano, lalo na kung bibisita sa pamilya. Pero sa immigration, yung siguro at di ko sure, parang tunog nun ay wala kang malinaw na timeline. At kapag wala kang malinaw na timeline, natural lang na magtatanong sila ng kasunod. Kailan ka uuwi? Ano ang gagawin mo sa buong stay at paano mo susuportahan ang sarili mo habang andito? Ang magandang mindset dito, hindi nila kailangan ng nobelang sagot. Gusto lang nila ng eksaktong frame. Kahit simple lang, 10 days, 2 weeks, from January 20 to February 3. Mas solid pakinggan pag may dates, kahit approximate na klaro. Kasi kapag sinabi mong mga 1 month, tapos sa follow-up biglang, baka 2 months pala, doon nagkakaproblema. Hindi dahil bawal, kundi dahil nag-iba. Kung may return ticket ka, yon ang easiest anchor mo. Tignan mo yung date at yon ang sagot mo. Kung wala pang ticket, minsan ganun talaga. At least alam mo kung hanggang kailan ka dapat bumalik based sa responsibilities mo. Doctor appointment mo sa Pilipinas, schedule ng maintenance meds, uuwian mong bahay, trabaho ng anak na nag-aasikaso sa iyo, kung ano man na fixed. Hindi mo kailangang i-share lahat, pero dapat klaro sa iyo yung uuwian mo at kailan. Yung epekto nito sa totoong buhay, simple pero malakas. Maraming tao ang okay na sana, pero napapahaba ang interview dahil lang sa tagal ng stay. Kapag matagal ang sinabi mo pero ang dahilan mo ay bakasyon lang,
parang may mismatch. O kapag sobrang ikli ng sinabi mo pero may dala kang napakaraming gamit, parang may tanong din. Kaya kung gusto mo ng smooth na usapan, itugma mo yung haba ng stay sa purpose mo at sa mga dala mong proof para hindi siya mukhang bitin o sobrang laki sa kwento mo. Question 3. Saan ka titira habang nandito ka? Dito maraming seniors ang napapahinto. Hindi dahil wala silang tutuluyan, kundi dahil ang nasa isip nila, sa bahay ng anak ko. Tapos akala nila, sapat na yon. Pero isipin mo, kung ikaw yung officer, araw-araw may libo-libong taong dumadaan, lahat halos pare-pareho ng sagot. Kaya ang tanong na to, parang simpleng test lang. Alam mo ba talaga kung saan ka pupunta o parang sumabay ka lang sa biyahe? Kapag tinanong ka nito, ang hinahanap nila yung simple at concrete, address, city, at kung kanino. Hindi kailangan super detailed, pero dapat hindi ka nang huhula. Kahit nga yung street plus city, malaking tulong na. Kung sa hotel, sabihin mo yung pangalan at location. Kung sa anak o kamag-anak, sabihin mo kung ano relasyon mo at saan sila nakatira. Yung mismong saan kasi ang nag-aalis ng duda na baka wala kang maayos na plano. May isa pang angle to. Minsan, ginagamit nila to para i-check kung tugma ba yung sagot mo sa mga documents mo. Halimbawa, sa form mo nakalagay address sa isang state, pero ang sagot mo sa harap nila, ibang state. Kahit may valid reason, magtatanong sila. Kaya bago ka bumiyahe, isulat mo na sa notes mo yung exact address at contact number ng tutuluyan mo. Hindi mo kailangan ipagkalat kung hindi naman tinatanong, pero kapag tinanong, ready ka. Real life na nangyayari. May mga tao na kabado, tapos biglang sasabihin, sa pinsan ko, pero di alam yung apelido, o di kabisado yung address, o mali ang city. Tapos doon na nagsisimula yung mas maraming tanong. Hindi dahil bawal makituloy, kundi dahil nagmumukhang hindi solid yung arrangement. Kaya kung gusto mo ng tahimik na proseso, yung address at details ng tutuluyan mo dapat kasing linaw ng pangalan mo sa passport. Question 4. Sino ang sasagot sa gastos mo sa biyahe at habang nandito ka? Ito yung tanong na madalas nakakailang sagutin, lalo na sa seniors, kasi parang ang dating ay pinapakialaman yung pera. Pero sa perspective ng immigration, practical lang to. Gusto lang nilang malaman kung may malinaw kang source ng support habang andito ka, para hindi ka mapunta sa sitwasyon na mabibigla kang wala palang budget o mapipilitan kang gumawa ng bagay na labas sa pinunta mo. Kaya kung ang sagot mo ay anak ko, okay lang, pero dapat confident at straight. Hindi yung parang kinakabahan ka pa na sabihin na sinusustentuhan ka. Kung sarili mong gastos, sabihin mo rin ng maayos. Kung halo, halimbawa ikaw sa ticket tapos sila sa accommodation, pwede rin, basta klaro. Mas nagiging komplikado lang kapag ang sagot ay parang puro siguro at titignan pa kasi doon sila nag-iisip na baka hindi settled ang finances. Minsan dito rin pumapasok yung simpleng tanong na kasunod. May dala ka bang enough funds? O ano trabaho ng sponsor mo? Hindi ibig sabihin nun ay inaakusahan ka, routine follow-up lang. Ang importante, hindi ka nagugulat. Kasi kapag nagulat ka, minsan kung ano-anong salita ang lumalabas, tapos napapahaba yung usapan. Sa totoong buhay, may mga taong nadadali dito kasi nahihiya silang aminin na may tutulong sa kanila. Kaya ang sinasabi, ako lang po. Kahit halatang senior at hindi naman masama kung pamilya ang support. Tapos pag may follow-up, nagkakabuhol-buhol na. Mas magaan ang flow kapag simple lang. May sasagot, may plano, at hindi ka nag-aalangan sa sarili mong sagot. Question 5. May work ka ba o ano ang ginagawa mo sa Pilipinas? Ito yung tanong na minsan akala natin small talk lang, pero hindi. Para sa immigration, malaking pluto kung may babalikan ka ba at kung anchored ba yung buhay mo sa pinanggalingan mo. Lalo na kung tourist ang entry mo, normal lang na gusto nilang makita na may dahilan ka talagang umuwi.
Hindi lang dahil sabi ko uuwi ako, kundi dahil may buhay kang nakasetup doon. Kung senior ka at retired na, sabihin mo lang ng simple na retired ka na. Tapos kung may ginagawa ka pa, halimbawa may maliit na negosyo, may property na inaasikaso, may community work o may regular na routine, hindi mo kailangan habaan. Ang point lang, ipakita na stable ka at may uuwian ka. Kung may pension, pwede mo ring banggitin kung relevant, pero huwag na yung sobrang daming detalye. Ang iwasan dito yung sagot na biglang nagiging alanganin, lalo na sa word na work. Kasi minsan, gusto lang nating sabihing tutulong ako sa anak ko, pero kung mapapalabas na magwo-work ako doon, ibang usapan na yon. Kaya kung ang gagawin mo ay bisita lang at tutulong sa bahay in a casual way, maging maingat sa wording. Hindi mo kailangang i-frame na parang trabaho o employment. Sa immigration kasi, sensitibo yung work kapag hindi yun ang visa purpose mo. May mga nangyayari talaga na ganito. Tinanong lang kung ano ginagawa sa Pilipinas, tapos napahaba ang sagot sa wala na po akong ginagawa, tambay na lang, bahala na. Tapos dun sila nagiging curious kasi kapag walang malinaw na ties, mas maraming follow-ups. Kaya ang pinaka-safe ay yung calm, straightforward na sagot. Retired ka, may uuwian ka, at klaro ang reason mo kung bakit babalik ka rin sa Pilipinas. Question 6. Kailan ang balik mo at ano ang assurance na uuwi ka? Minsan hindi nila sinasabi ng ganyan ka-direct pero lalabas yan sa iba't ibang anyo. May return ticket ka ba? Kailan ka uuwi? Ano ang dahilan mo para bumalik? At dito, marami ang napaparaning kasi pakilamdam nila pinagdududahan sila. Pero isipin mo na lang, trabaho nilang mag-assess kung temporary visitor ka ba talaga, kaya normal lang na hanapan nila ng uuwian. Kung may return ticket, malaking ginhawa yan kasi isang tingin lang, tapos. Pero kahit may ticket, minsan tatanuin pa rin nila kung bakit sa date na yun ang balik mo. At kung wala ka pang ticket, hindi ibig sabihin deny ka agad, pero kailangan mas malinaw sa sagot mo yung timeline mo at bakit hindi ka magtatagal. Ang magandang sagot dito, yung grounded. Yung tipong hindi lang uuwi po ako, kundi may simpleng dahilan na normal sa totoong buhay. Halimbawa, may check-up schedule ka sa Pilipinas, may maintenance meds na nakaset up doon, may bahay kang inaasikaso, may appointment, may obligasyon sa pamilya, o may business or property na kailangan mong balikan. Hindi mo kailangan magdrama, hindi mo rin kailangan magpakita ng lahat ng ebidensya on the spot, pero dapat ramdam sa sagot mo na may structure ang buhay mo sa pinanggalingan mo. Tapos isa pang common trap, kapag kabado may nagsasabi ng depende, bahala na, o pag okay na. Kahit innocent yan, sa immigration, tunog nun ay open-ended, parang wala kang definite exit plan. Kaya kung may target date ka, kahit approximate, mas maayos. Yung tipo na 2 weeks lang po, balik ako ng ganitong date, o around end of February po dahil may nakaschedule na bagay sa Pilipinas. Sa totoong buhay, dito kadalasan humahaba ang usapan kapag hindi nagmamatch ang sagot sa vibe ng trip. Halimbawa, sinabi mong short vacation pero wala kang masabing kahit anong dahilan kung bakit uuwi ka. O kaya sinabi mong uuwi ka agad pero yung dala mong gamit parang pangmatagalan. Kaya simple lang ang prinsipyo. Ang sagot mo dapat may ending. Dapat maramdaman nilang may malinaw na balik, hindi yung parang bukas pa lang mo pa iisipin kung uuwi ka o hindi. Question 7. May dala ka bang documents na nagpapatunay ng sinabi mo? Ito yung tanong na minsan hindi nila direktong tinatanong, pero mararamdaman mo sa puno. Parang, okay, so do you have anything to support that? Lalo na kapag sinabi mong may bibisitahin ka, may medical purpose o may sponsor. At dito, maraming seniors ang nagkakamali ng dalawang extreme. Yung iba, sobrang daming papel na inilalabas agad kahit hindi pa hinihingi. Yung iba naman, wala talagang ready kahit basic. Ang totoo, hindi mo kailangang maglatag lang folder na parang thesis defense. Ang pinaka-ok dito ay yung simple readiness. Kung humingi sila, may maipapakita ka within seconds. Address ng tutuluyan mo, contact ng kamag-anak, return ticket, hotel booking kung hotel, travel insurance kung meron,
invitation letter kung relevant, at minsan proof of funds or sponsor details kung tinatanong nila. Hindi ito laging required sa lahat, pero malaking tulong kapag may duda sila at gusto nilang makita na tugma yung sinasabi mo sa kahit anong supporting detail. At isa pang bagay, minsan ang document hindi lang papel, pwedeng nasa phone, booking confirmation, email, itinerary, screenshot ng address. Pero dapat maayos at madaling hanapin kasi kapag nag-scroll ka ng matagal, kabado ka na, tapos lalo silang nagiging alert. Kaya bago ka bumiyahe, ayusin mo na yung screenshot sa isang album o folder. Parang emergency kit, hindi mo gustong gamitin pero mas panatag ka kung meron. Real life na madalas nangyayari, may senior na honest, klaro naman sana ang sagot pero nung tinanong ng address, hindi maalala. Nasa messenger daw ng anak, tapos hinahanap pa. Habang hinahanap, tumatagal, tumataas ang kaba at minsan doon na nagsisimula yung extra questions. Hindi dahil mali siya, kundi dahil mukhang hindi prepared. Kaya ang goal mo dito ay hindi magpakitang gilas sa dami ng documents, kundi ipakita na organized ka at kaya mong i-back up yung basic claims mo kung kailangan. Question 8. Sino ang bibisitahin mo at ano ang relationship nyo? Ito yung tanong na parang napaka-basic, pero dito minsan nadadapa ang tao. Lalo na kapag marami kang kamag-anak sa abroad at medyo halo-halo na yung connections. Sa immigration kasi, hindi nila kailangan ng family tree. Gusto lang nilang marinig kung klaro sa'yo kung sino ang pupuntahan mo at kung natural ba yung relationship nyo. Kapag sinabi mong, anak ko, kapatid ko, pinsan ko, okay na agad yun. Pero kadalasan may kasunod. Ano pangalan, saan siya nakatira, at minsan anong status niya doon? Resident ba? Citizen ba? Working ba? Hindi ito interrogation na parang kaso. Routine lang para makita kung totoo at steady ang kwento mo. Kaya kung bibisita ka sa taong malapit talaga sa'yo, hindi ka dapat nabibigla sa mga tanong na ganito. Ang nagiging problema minsan, yung sobrang general na sagot tulad ng kamag-anak lang. Kasi pwede naman talaga, pero kapag sobrang vague, mas maraming follow-up. O kaya yung nagkakamali sa details, maling pangalan, mali ang city, o hindi alam kung anong trabaho. Kahit hindi naman required lahat, pero kapag parang wala kang alam sa bibisitahin mo, nagmumukhang hindi solid yung dahilan ng trip mo. May common din na nangyayari sa seniors. Dahil sa kaba, napapahaba ang kwento. Kasi yung anak ko, dati ganto, tapos yung asawa niya, tapos habang nagkukwento, lumalabas ang details na hindi tugma sa naunang sinabi. Kaya mas magaan kung simple lang. Isang line. Sino? Anong relasyon? Saan ka tutuloy? Kapag may follow-up, saka mo dagdagan, hindi yung lahat agad. Sa totoong buhay, itong question na to ang madalas nagsiset ng tone. Kapag klaro ka dito, usually mas relax ang usapan. Pero kapag naguluhan ka o nag-iba-iba, doon sila nagiging mas probing. Kaya bago ka bumiyahe, kahit sa sarili mo lang, i-rehearse mo na. Sino pupuntahan ko? Ano relasyon namin? Saan siya nakatira? Yung tipong kapag tinanong ka, hindi na siya pag-iisipan. Sasagot ka na lang ng natural, parang normal na tanong sa kanto. Question 9. May dala ka bang bawal o may i-declare ka ba? Ito yung tanong na minsan binabaliwala ng iba kasi akala nila routine lang at automatic no. Pero sa totoo lang, dito maraming nadadali, hindi sa masamang intensyon kundi sa simpleng hindi alam na may mga bagay pala na kailangang i-declare o bawal dalhin. Halimbawa, maraming seniors ang mahilig magdala ng pagkain, tuyo, tinapa, longganisa, mga kakanin, minsan prutas kasi pangpasalubong at para sa anak. Sa atin, normal yan. Pero sa immigration at customs, may rules talaga tungkol sa certain food items, lalo na meat products, fresh fruits, seeds at kung ano-ano pang pwedeng magdala ng pests or disease. Kahit maliit lang, pwedeng ma-hold ka at tanungin o kumpiskahin. Mas okay pa nga na i-declare kaysa itago. Kasi kapag hindi mo dineclare at nakita, doon nagiging issue. May isa pang kategorya,
pera at valuables. Hindi naman masamang magdala ng cash, pero may threshold na kapag lampas ka, kailangan mong i-report o declare, depende sa bansa. At syempre, meds, especially kung maraming gamot at vitamins ang dala mo. Usually okay lang yan kung personal use at may label, pero kung sobra-sobra at mukhang pang-distribute, pwedeng mapansin. Kaya kung may maintenance meds ka, mas safe kung organized, may original packaging, at kung may prescription, mas panatag ka. Ang twist dito, minsan hindi lang bawal ang tanong. Gusto rin nilang makita kung attentive ka at honest ka sa small things. Kasi kung sa ganitong basic compliance question, hesitant ka, parang nagiging suspicious yung vibe. Kaya ang pinakamadaling approach ay hindi yung kabado, kundi yung calm at clear. Kung may dala kang pagkain o meds, sabihin mo upfront kung tinanong. Kung wala, no lang, tapos confident. Real life na nangyayari, may mga tao na nag-no automatically, tapos sa bag may dried meat or prutas. Pag nakita sa scanner, doon biglang nagiging mahaba ang proseso. Hindi dahil kriminal ka, kundi dahil may mismatch sa sagot at sa laman ng bag. Kaya dito, ang simple rule, bago ka lumipad, check mo na yung typical restricted items sa destination mo. At kung may duda ka sa item, treat it as declare kaysa tago. Mas tahimik ang biyahe, mas konti ang stress. Question 10. Nakabiyahe ka na ba dati? May history ka ba ng overstay o problema sa immigration? Ito yung tanong na minsan literal nilang tinatanong pero mas madalas hindi mo na maririnig kasi nasa system na nila. Habang nakatayo ka sa harap nila, may nakalabas na record. Ilang beses kang pumasok, kailan ka umalis, kung may visa refusals, kung may extended stay, kung may previous issues. Kaya kahit hindi nila itanong, parang silent question na to sa background. Kung clean at normal ang travel history mo, usually smooth lang. Pero kung may nangyari dati, halimbawa may na-miss kang flight at na-extend ng ilang araw, may naging confusion sa date o may visa na na-deny dati, hindi ibig sabihin tapos ka na agad. Ang importante dito ay consistency at pagiging kalmado. Kasi ang pinaka-nakaka-trigger ng red flag ay hindi yung may past issue, kundi yung mukhang iniiwasan mo o binabago mo yung kwento mo kapag luwabas na. Sa seniors, may ibang common senaryo. Matagal nang hindi nakabiyahe, tapos first time ulit ngayon. Wala namang mali doon, pero minsan kapag tinanong, first time mo ba? At sinabi mong oo, tapos may record pala ng travel 10 years ago, hindi nila iisipin na sinungaling ka agad, pero iisipin nila na hindi mo kabisado ang sarili mong history. Kaya kung alam mong nakabiyahe ka na dati, kahit matagal na, okay lang na i-acknowledge. Parang simpleng, matagal na po, mga ilang taon na. Enough na yun. Kung may refusal ka dati, ganun din. Hindi mo kailangan mag-overshare, pero huwag mong itago kapag direct nilang tinanong. Kasi madalas, alam na nila. Mas magaan pakinggan yung honest at simple. Yes po, may refusal dati, pero ngayon, tourist visit lang at ito po ang plan ko. Kesa yung bigla kang mag-aalangan at magpalit ng sagot. Ang goal ay hindi ipaliwanag ang buong past, kundi ipakita na alam mo ang record mo at hindi ka defensive. Real life na nangyayari, may tao na okay sana lahat, pero nung na-mention yung past travel, biglang nagpanik at nagbabago-bago ng dates. Tapos doon na lumalalim ang questioning. Kaya dito, ang pinaka-praktikal na gawin bago bumiyahe, balikan mo sa isip mo yung basic travel history mo. Saan ka pumunta dati, mga anong taon, at kung may naging issue, ano yung simplest, truthful way para sabihin. Hindi para kabahan, para lang hindi ka mabigla kung sakaling lumabas sa usapan. Kung mapapansin mo, wala naman talagang magic phrase para hindi ma-deny. Hindi rin ito tungkol sa pagiging magaling mag-English o pagiging sobrang talino sumagot. Ang core lesson dito, sobrang simple pero sobrang lakas. Klaro ang dahilan mo, steady ang sagot mo, at tugma ang kwento mo sa plano mo. Kasi sa immigration, kahit mabait pa yung officer, mabilis ang takbo ng usapan. Kapag naramdaman nilang alam mo ang pupuntahan mo, alam mo ang tagal ng stay mo,
alam mo kung sino ang bibisitahin mo at alam mo kung kailan ka babalik, madalas doon nagiging maayos ang flow. Hindi dahil pinagbigyan ka, kundi dahil wala silang nakikitang dahilan para humukay pa ng mas maraming tanong. At kung senior ka, gusto kong alisin yung bigat sa dibdib. Normal kabahan. Normal manginig ang boses. Normal mag-isip na baka magkamali ako. Pero ang magandang balita, hindi mo kailangang maging perfect. Ang kailangan mo lang ay maging handa sa mga basic. Yung tipong kahit pagod ka, kahit jet lag, may anchor ka sa utak mo. Address, dates, purpose, return plan. Kapag meron ka nun, mas madali ring maging kalmado. Kung iisipin mo, parang ganito lang. Sa immigration desk, hindi nila sinusukat kung gaano ka kagaling magsalita. Sinusukat nila kung gaano ka stable sa sagot. Kung ang sagot mo ay simple, consistent at hindi nag-iiba-iba, mas panatag din sila. At kapag panatag sila, mas panatag ka rin. Kaya bago ka bumiyahe, huwag mong i-pressure ang sarili mo na kabisaduhin lahat na parang exam. Ang mas magandang goal, maging familiar ka sa mga tanong at maging malinaw sa sarili mo yung pinakatotoong sagot mo. Kasi kapag malinaw sa iyo, mas madali mo ring maipapaliwanag kahit maikli lang nang hindi ka naguguluhan. At dito magtatapos yung pinakaimportanteng paalala. Handa ka hindi dahil takot ka, kundi dahil respeto mo sa sarili mo at sa biyahe mo. Kapag prepared ka, mas magaan ang buong experience at mas magiging confident kang tumuloy sa trip mo. Bago tayo matapos, gusto kong marinig din yung sa inyo. Kasi iba-iba talaga ang experience sa immigration. Kung nakabiyahe ka na dati, ano yung tanong na pinakakinabahan ka? Yung tipong akala mo simple lang pero bigla kang napaisip. Kahit isang sentence lang sa comments, malaking tulong yan sa ibang nanunood. Lalo na sa mga seniors na first time ulit lalabas after many years. At kung may kasama kang magbiyahe, nanay, tatay, tita, lolo, lola, pwede mo rin i-share sa kanila yung video na to. Hindi para takutin sila, kundi para masapanatag ang loob nila pagdating sa airport. Minsan kasi, isang maikling paghahanda lang, nababawasan na agad yung kaba. Tapos eto na, kung napapansin mo, sa channel na Habang May Panahon Pa, ang goal natin simple lang. Habang may panahon pa, mas pinipili nating maging handa. Hindi yung nagmamadali, hindi yung paranoid, handa lang para mas gumaan ang buhay at mas dumami ang pagkakataong makasama ang pamilya, makabiyahe at makauwi ng payapa. Kaya kung gusto mo ng mga ganitong kwentuhang gabay, yung kalmado, diretso at pang-adults at seniors, pwede kong mag-subscribe. Isipin mo na lang na parang upuan to sa tabi ng bintana. Dito tayo nauupo paminsan-minsan para maghanda, mag-isip at magplano ng maayos habang may panahon. At kung nagustuhan mo yung video, i-like mo na rin para kahit papaano, maabot natin yung ibang kababayan na kailangan din ng ganitong paalala. Sige, ingat lagi at sana sa susunod mong biyahe, mas confident ka na pagharap sa immigration. Kalmado, klaro at handa.